Sinalakay na pogohan. Actually, the inspection was done by the local government of Manila. They were issued an order by the local government to conduct an inspection here. No? Tinitingnan nila kung may mga permits ba at kung ano-ano pang mga violations. No? So ongoing pa ngayon, actually, masyadong mataas itong building. Ilang floor po ba? 20, so far is hanggang 23rd floor pa lang ang na-inspect ng ating mga kasama galing sa local government of Manila. So tuloy-tuloy ito, tatapusin nila dahil maabot ito ng, I think, 40 floors. Ano? So tatapusin nila ito buong araw and hintayin po natin kung ano po ang resulta ng kanilang inspection. So we will update po, no, makasama natin sa media kung ano yung magiging result ng inspection ng local government of Manila. Yung sinalakay po ng isang gabi, ilan po ang mga na-rescue at ilan po yung mga inaresto? Nung nakaraang gabi, meron tayong isang na-aresto at apat na rescue, no, sa isang operation yon. At the same time, ginawa kasi yung dalawang operation. Ibang floor yung isa, and then doon naman sa 23rd floor, yung another operations na kung saan ay na-rescue natin yung 69 foreign nationals. So yung mga foreign nationals ay andun ngayon sa Camp Bagong Diwa, pinoprocess sila ng ating Bureau of Immigration, tinitingnan yung kanilang identity, ini-establish natin in coordination of course with the embassy officials of concerned na bansa. No? So ongoing pa, i-establish pa natin sa kanila at titingnan po natin sa susunod na araw ano po ang maging disposition ng Bureau of Immigration dito sa mga na-rescue natin. No? Isa sa, of course, kasama natin dito yung iyakan. Sir, initially... tinitingnan natin, no, kasi may mga computers tayong tinitingnan doon on-site. Ano? May mga nakita yung ating investigator na related sa scamming operations. But of course, we have to complete the investigation to establish, no, yung ating theory. Yung mga na-arrestong foreign national, ano pong kanilang nationality? So far, isa yung na-aresto natin, nakakasuhan natin, he's a Chinese national and he will be charged of human trafficking. Opo. Matagal na po ba itong operation na ito dito sa building? Sa intel report na natanggap ng ating mga kapulisan, it has been a while. Actually, matagal na, no? Matagal na nag-ooperate ito. In fact, we had received report that several times this building has been raided by other law enforcement agencies, but they keep on, tuloy pa rin yung operations despite those previous police and the other law enforcement operations here. General, may na-rescue pa ng mga Pilipino? Kahapon may mga nung isang gabi may mga Pilipino workers sila, mga utilities. So pinauwi na po natin yung mga Pilipino na mga utilities dito na andito nung nag-raid yung ating mga kapulisan. Thank you po. Meron po bang nag-tip sa inyo kung gaano din karami naman natin? Ang linawin ko lang yung operation ng PNP, no, ng Anti-Cybercrime Group at ng National Capital Region, kasama na yung Manila Police District at ibang mga support units ng PNP. Nangyari yan nung isang gabi pa. Pero yung operation dito ng Pogo ay ayon sa aming report ay matagal na po nag-ooperate ito. Mga ilang taon po? We cannot provide you a specific or definite date, no, kung kailan nagsimula itong operations. But medyo matagal-tagal na rin po. Yung mga biktima, allegedly, love scam and cryptocurrency yung ino-operate dito. We will establish kasi accordingly sa aming pag-i-interview ng mga na-rescue namin, nababanggit. But of course, we have to establish yung mga evidentiary matters na yun, no? Kailangan natin i-establish yan. No? Kasi kailangan natin ng complainant, especially kung ang complainant na nasa abroad, we have established linkage with the international community. Okay, thank you. Alam niyo naman ang stand ng ating gobyerno. The President himself, no, sinabi niya sa SONA noong nakaraang July kung ano ang position ng ating gobyerno pagdating sa Pogo. Kaya this is part of the operations in support of that pronouncement of our President.
Okay, thank you. Mr. Saber, okay. Ano po yung mga initial maraming mga paglabag nitong Yung establishment? mga computers, Mga computers na check na ba? Actually, nag-umpisa naman ito sa cyber warrant. Ang content ng warrant actually is to search, seize, and examine computer data. Kasi merong complaint actually na merong love scam at saka cryptocurrency scam. Doon nag-umpisa, and then when we raided the 23rd floor, marami tayong nakuha mga computer data. Subject for examination pa lang. Because may possibility na there could be other scam activities included. But yun nga, nag-umpisa tayo sa cyber warrant na ang complaint lang actually was pertaining only to love scam and crypto scam. But since examination is ongoing, ang mga digital evidence na seize natin ngayon is nandoon na sa ACG office for examination. At doon natin malalaman kung ano pa mga posibilidad na meron doon sa mga anong mga contents ng mga computer. Inventory is ongoing pa eh. Okay. Pero marami yun. We can't provide you the data. Yung floor ba nito? We are talking only of 23rd floor lang ha. Ilang floor po itong ino-operate nila? the whole building ba? The whole building ba? Ang ino-operate? No. Ang subject ng cyber warrant is only the 23rd floor. Pero ngayon, nagpapa-inspect tayo for the whole building. And pag-aaralan namin what will come next after this result of inspection. Thank you po. Sa Manila ba, halimbawa, kamukha nito, lab scam na mga pogo, sa Manila ba, sa pag-monitor niyo po sa buong Manila, may mga namomonitor ba kayo ganito rin mga trabaho? Nagche-check pa kami kung merong information at patuloy kami nagmamonitor para kung sakaling meron kami mamamonitor magkakaroon tayo ng law enforcement operation. So, nagmamonitor yung ating intel natin, tinitingnan natin kung merong similar na ganito rin. Pero so far wala pa kami namamonitor na iba. Okay, thank you.